Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning! Magandang umaga ng Tuesday sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan niyo po ang inyong mga lingkod, Judith Estrada Larino at... Sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Mayen Day Palma. Samahan niyo po kami sa isang oras ng panibagong balitaan dito po sa ating programang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Ngayon po ay araw nga ng Martes sa Pebrero at 13 taong 2024. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Arangkada Balita. Death toll sa landslide sa Davao de Oro nadagdagan pa. Arangkada Balita. Bomb threat sa iba't ibang ahensya ng gobyerno pinaiimbestigahan na. Arangkada Balita. Utak sa pambobomba sa Mindanao State University patay na ayon yan sa AFP. Arangkada Balita. At para sa balita sa ibayong dagat, isang lalaki patay matapos bumagsak ang isang eroplano sa Mexico. Arangkada Balita. Sa mundo naman ng sports, 4 na Pinoy weightlifters nanguna sa Paris Olympics qualification ranking. Arangkada Balita. At para sa balita sa mundo ng showbiz, Nadine Lustre kampante na sa kanyang non-showbiz boyfriend. Arangkada Balita. Sa balitang viral, PWD na namagi ng pagkain, hinangaan ng netizens. Drew Nasino at si Ate Juday.
slide. Arangkada Balita! Ang nag-send ng email bilang Takahiro Karasawa. Batay sa Nagpakilala ang email sender na isang maalam sa paggawa ng bomba kung saan nakapaloob sa nasabing email na sunod-sunod na bomba ang yayanig sa mga ahensya ng gobyerno. Inatasan ng kalihim ang NBI na isumite sa kanya sa lalong madaling panahon ang resulta ng investigasyon. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita pa rin, patay ang utak sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi noong December 2023. Ito naman ang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines matapos ang military operations noong Enero. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Ceres Trinidad, batay sa testimonya ng isang high-value member ng Dawla Islamia Maudi Group na si Elias Katab ay sumuko sa 2nd Mechanized Brigade ng Philippine Army. Sinabi ni Colonel Trinidad na si Gaddafi Mimbesa, alias engineer na leader ng DI Maute, ay kasama sa mga nasawi sa operasyon ng 103rd Brigade ng Philippine Army noong January 25 sa Lanao del Sur. Na-recover din ng militar ang 9 na matataas na kalibre ng baril, isang bandoler, 4 na Bawenfeng radios at smartphone. Pinuri naman ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang mga tropa
ng 103rd Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Regor Ray Baroquilla Jr. sa matagumpay na operasyon laban sa mga responsable sa MSU bombing kasabay ng panawagan sa mga nalalabing miyembro ng grupo na sumuko na. Arangkada Balita! Pinabulaanan naman ng Philippine National Police o PNP na ang pagkakapatay ng militar sa Amir ng Dawla Islamia Mauti Group na si Gaddafi Mimbesa alias Engineer ang sanhi ng sunod-sunod na bomb threat. Kasunod nito inihayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na batay sa pagsusuri ng mga otoridad, negatibo mula sa bomb threat ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan maging ang ilang paaralan. Nabatid na nanggaling sa isang Japanese lawyer na kinilalang si Takahiro Karasawa ang bomb threat na nagsasabing may nakatanim na bomba sa ilang gusali sa iba't ibang parte ng bansa, maging ang kaparehong banta noong Setyembre at Oktubre noong nakaraang taon. Partikular na nakatanggap ng bomb threat ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DENR, Bureau of Fire Protection Central sa Quezon City. Arangkada Balita! Dalawang minuto makalipas ang 5 ng umaga, kuha muna tayo ng latest mula sa ating DWIZ Patrol. Epekto ng sinusulong na taas sahod sa maliliit na negosyo sa bansa, ibinabala ng isang economist Solon. Alamin natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Patrol 11 Tina Nolasco. Higit natatamaan ang mga employer na kabilang sa small and medium enterprises o SMEs sakaling ipatupad ang panukalang aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ito ang ibinabala ni House Committee on Ways and Means Chair at Albay Representative Joey Salceda kung mapagtitibay ang panukalang 100 pisong taas sahod. Anya dapat mapag-aralan itong mabuti dahil 99% ng mga negosyo sa bansa ay SMEs at kung maipatutupad ang nasabing taas sahod, tila pinatay na anya ang mga maliliit na negosyo. Ayon pa kay Salceda, pinakamainam na paraan pa rin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipaubaya ang pagtalakay ng usapin sa aumento sa sahod sa mga Regional Wage and Productivity Board. Kasabay nito muling giit ng kongresista ang kahalagahan ng pag-amyenda sa economic provision ng saligang batas dahil 75% anya na mas mataas ang pasahod ng mga foreign corporations na nasa Pilipinas na hindi kayang tapatan ng mga negosyante, lalo na ng mga maliliit na negosyo. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At sa iba pang balita, BOC binatikos sa patuloy na smuggling ng mamahaling sasakyan sa bansa. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Binatikos ni Senator Raffy Tulfo ang Bureau of Customs sa harap ng ulat na 2 Bugatti Chiron na nagkakahalaga ng $3 million bawat isa ang nakalusot sa BOC. Sinabi ni Tulfo na dapat ipatupad ang modernization program ng customs para madaling koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Land Transportation Office at iba pa. Inirefer ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano ang iniulat nga ni Senator Tulfo ukol sa 2 mamahaling sasakyan na nakalusot sa BOC. Ang Bugatti Chiron ay nagkakahalaga ng $3 million bawat isa at nasa 6 na pulang na units nito ang makikita sa buong mundo. Ayon kay Tulfo, nakapasok ang 2 mamahaling sasakyan nang walang record sa BOC pero ito naman ay nakarehistro sa Land Transportation Office. Nang matanong niya noong November 17, 2023 ang BOC sa budget hearing, itinanggi na mga ito na may record sila na naturang mga sasakyan. Pero salungat sa mga dokumentong isinumiti sa LTO ay nasilip na may kakambal na certificate of payment ang 2 sasakyan na abot sa 24.7 million ang bawat isa na pirmado ng customs collector na si Harold Agama at ng examiner na si Rosario De Leon. Dahil dito ipinag-utos ni Zubiri na refer na ito sa Blue Ribbon Committee
at ipatawag ang mga ahensya at ang mga individual na sangkot sa iligal na pagpasok ng naturang mga mamahaling sasakyan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, na-deskubre ng Department of Information and Communications Technology na ang mga Chinese na nanghack sa ilang website ng pamahalaan ay gumamit ng spyware upang makapag-espiya. Tinukoy ni Information and Communications Technology Undersecretary Jeffrey E.N.D. ang mga hacker na kabilang sa Advanced Persistent Threat Group number 18 na gumagamit ng Ghost Rat o Remote Access Terminal malware. Hindi niya tulad ng Medusa ransomware na umaatake sa PhilHealth ng nakalipas na taon na nagpapabayad ng ransom. Layon ng Ghost Rat na magtago sa system ng computer upang makapag-espiya at makakuha ng mga impormasyon. Sa kabila nito, inihayag ni Yusek D na malugod pa rin tatanggapin ng ahensya ang anumang tulong na may bibigay ng gobyerno ng China upang matukoy o matrack ang mga naturang hacker. Nabatid na nakikipag-ugnayan na ang DICT sa Google at sa multinational cybersecurity firm na Mandiant at Trend Micro maging sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council upang imbestigahan ang nangyaring pag-atake sa websites ng gobyerno. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Drew Nasino at si Ate Juday, arangkada. Labas ng himpilan. Mama Beth Samson, kumusta na dyan sa Valenzuela? Mama Yes, Beth? good morning. Good morning, Miss Mayan. Good Ayan, morning. good morning din kay Ma'am Juday. Eto, kararating ko lang, Miss Mayan, galing palengke. Ay, At, naku, oo, excited nakakatuwa. ako. Nagkasya ba yung budget mo, Mama Beth? Hindi nakabiling saging eh. Hala! Bukas na nakabibiling saging. Importante Kasi, pa naman yun. kaya nga, Valentine's Day bukas, kailangan may prutas. Oo Happy nga. Valentine's Day Oo. niyo dyan. Alam mo, Miss Mayan, nakakatuwa dito sa Valenzuela. Ilang di pa lang, bahay na namin to eh. 45 pesos may mabibili kang bigas. Yun lang, kung hindi ka maselan. Yung, meron naman 48 pesos. Ito yung special milled rice. Kaya lang, mas maganda kung makakapag-budget ka dito sa 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, hanggang 60 pesos. Ayan, maganda-ganda. Ayan, ay mga bigas natin. Ayan, yung mga, ayan. Sa Valenzuela yan, mismo yan. Sa Malinta, Valenzuela City. Kaya pa ng budget yan. Tsaka maganda-ganda naman yung mga bigas mapuputi. Gandahan mo lang yung pagsasaing. Yung tubig, pag nagsaing ka mismo yan, pag ilandahan mo ang tubig, ang hugas, magandang lalabas ang sinaing mo. Kahit ano lang ang ulam mo, pag maganda ang bigas mo, masarap ang kain mo. Ayan, konting kembot mismo yan. Punta ako sa islaan ha. Medyo maputik kanina, ang putik-putik, ang aga-aga, ang putik-putik. Yung bangus nila, mismo yan, is 220 per kilo hanggang 240. Depende yan sa laki ng bangus. Pero, bangus Pangasinan at Dagupan naman yan. Sa kanila naman tilapia ang Batangas, yung itim, tumatalon-talon pa, 140 to 150 pesos per kilo. Pwede mo ring ipagawa sa tindera para pagdating ng bahay, huhugasan mo na lang, piprituhin mo na lang, o sasabawan mo na lang. Ang Blue Marlin, 320. Ang tuna, yung laman, 280. Yung tuna na ulo, 180. Yung tanigi, 200 ang ulo.
Ang salmon belly, 320. 340 naman ang isdang talakitok, yung sapsap medium yan, 280 pampangat. Ang hipon ay nagre-range ng 320 hanggang 400 pesos per kilo, depende sa laki ng hipon. At ang pusit kalawang ay 320 na pwede mong iadobo. Sa gulay naman kanina, medyo maganda-ganda rin ang takbo dahil yung silin labuyo na last month ay inabot ng 350 pesos. Last week nag-300. Kaninang umaga o kaninang madaling araw ng aking paglabas ay 250 pesos ang kilo ng silin labuyo. Although mas mahal pa rin, bumaba na rin siya ng 100 piso. Ang sayote, masarap namang chop suey, mas may yan, 40 pesos na lang yan. Nananatili namang 50 pesos ang repolyo, nasa liwang ang pagkabilog niya, ganda. Yung carrots, 85 pesos. Talong, pwede na magtorta, 60 pesos per kilo. Ang palaya, 100 pesos per kilo. At ang bell pepper, bumaba na ng 50 dahil ito ay 250 na lang. Ang sibuyas natin, 120. Ang pula, 70 pesos ang puti. At 110 naman ang kamatis. Ang siling berdeng haba pamaksing, 80 per kilo. Sa baboy, eto, patay tayo dyan. Ang baboy mismo yan ay 340 ang laman. Nako. Ang buto-buto, taas eh. Kasi lang hirap kumuha ngayon, hirap kumango. Ang buto-buto, 290. Pero pag sinabawan mo naman yan, dami ang gulay kasi mura naman ang gulay. Masarap na yan. Yung liempo, ang liempo talaga ibang presyo mismo yan. Hindi pwedeng 340 yan dahil yan ay 360 pesos per kilo. Ang baka, naku po, 450 to 460 pesos, ma'am. At ang manok, bumaba ng 10 piso, so 190 pesos from the 200 pesos kilo noong nakakarang araw. Ito sa itlogan. Maganda, bumaba na, pwede na mag-leche plan. Yung isang tray mismo yan, 170. Pag kinumpit mo yan sa isang tray, 30 pirasong itlog ang laman, 5 pesos and 70 pesos ang isang itlog. So 570. At meron din silang 6 pesos ang isang piraso ng itlog. Sa small naman, 7. Meron ding medium size na 5 ay 37 pesos. Meron din silang itlog na large na 8 pesos. Ang extra large ay 9 pesos. Ang jumbo na itlog ay 10 piso. Pero pag bumili ka ng 5 piraso, 46 na lang. So 9.20 hanggang 9.50 ang isang itlog na dating 10, menos ka pa lang 10 piso. Ayan, Miss Maya, mga ka-IZ. Ito pa rin si Metro Patrol Beth Samson, ang inyong palengke queen ng DWIC, Aliw 23. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At Miss Maya, siyempre nagbabudget tayo ng tama. Maraming salamat, Mama Beth Samson, mula po dyan sa Valenzuela City. Naku, very comprehensive yung kanyang report, no? Talaga naman. O, merong mga, magkano daw yung nabili niyang bigas? May 45 ba? Pero meron siyang mga pinapakita kanina, no? Na 58, ganun pa rin ho yung iba. Kung hindi ka rin naman daw masyadong maselan. Pero sabi nga natin, di ba ho, pag masarap yung, kahit anong ulam mo, basta maganda daw yung kanin mo, solve na at masaya ka na. Sorry, ganun. Rice is life talaga sa mga Pilipino eh. Anyway mga kaibigan, sa oras naman pong alas 5:37 ng umaga, punta naman natin si Kuya Danny Cruz. Mula dyan sa Malabon, Kuya Danny, anong latest? Dalawang top 6 most wanted person na natakip ng mga pulis sa lungsod ng Malabon at lungsod ng Valenzuela. Naaresto sa Malabon ang top 6 most wanted person na akusado sa kasong panggagahasa. Inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Catherine Teres Tagle ng RTC Branch 76 ang mga akusado. Ayon sa kay Police Colonel J. Baybayan, nakilala ito na si Richard Avila, 40 taong gulang, binata, isang delivery rider, residente ng 36 Santiago Street, Barangay Katmon, sa lungsod ng Malabon. Inaresto si Avila ng Substation 4 sa pamumuno ni Police Major Albert Trinidad. Sinampahan na si Avila ng paglabag sa Article 266-A at 266-B o kasong rape. Walang inalang piyansa ang korte laban sa akusado. Samantalang sa lungsod ng Valenzuela, top
6 Most Wanted pa din ang inaresto. Ito naman ay sa regional level ng NCRPO. Ang inaresto ng operatiba ay sa trabaho ng warrant at subpoena section ng Valenzuela Police. Ayon kay Police Colonel Salvador Destura Jr., ang akusado namang ito'y may kasong pagpatay sa sala ni Judge Orben Culan Otalan ng RTC Branch 285 na may petsang January 2, 2024. Nakilala ang akusado na si Johen Lucena Jr., 25 taong gulang, kasalukuyang nakatira sa Northville 2, Barangay Bignay sa lungsod ng Valenzuela. Batay sa inilabas na dokumento ng korte, wala ding piyansa ang kasong pagpatay na kinakaharap ni Lucena Jr. Sinabi ni Northern Police District Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas, patuloy na nagtatagumpay ang laban nila sa most wanted person sa Kamanaba area. Yan ang update. Ito si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Manala mga kaibigan, sa oras na alas 5:39 ng umaga, naku, pinapalad po tayo at makakausap tayo ng isang expert, partikular dito sa supply ng bigas. Naku, sabi nga natin kanina, Rice is Life. Nasa linya na po natin si Ginoong Raul Montemayor, ang National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated. Sir Raul, good morning! Good morning po, Yes, Sir Raul. magandang umaga din po. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa programa ninyo. Opo, welcome po muli sa DWIZ at sa Aliw Channel 23. Kasama po ninyo ako po, Judith Estrada Larino at si Mayan Day Palma. Sir Raul, kayo ba'y nag-almusal na? Ganito kaaga? Maaga ako magising dahil ginigising ako ng aso ko eh. So pagkagising niyo po agad nag-aalmusal na ho kayo agad? Usually, yes. Ay, opo, sige. Oo. Nagkakanin naman ho kayo pag nag-aalmusal kayo, sir? Nagkakuan ako ngayon. Nag-diet ako ng konti para medyo gumaan ng konti. Ang pakiramdam. Opo. So, Sir, eto nga kaya kami napatawag sa inyo. Siyempre kayo ang expert sa pagbabantay, sa monitoring. Kamusta ho ba ang supply, lalo na ang presyo ho ng mga bigas ngayon? Kasi may mga binabanggit ho. Magkakaroon ng krisis sa supply ng bigas, yung iba tumataas pa rin, yung iba naman medyo, kanina ho sa palengke report ng aming reporter, si Miss Beth Samson, meron daw siyang nakuhang 45 pesos, pero wag na daw masyadong maselan kung ganung halaga, kumbaga kung nandoon yung budget mo. Pero meron ding 58, may 60 pa rin. Kamusta ho ang supply at presyo, Sir Raul? well, sa datos kasi ng Philippine Statistics Authority, nung nagtapos tayo ng 2023, Opo. meron tayong supply na sapat for about 55 days. 55 days. So that's starting January 1. No? And then meron na rin konting nag-aani ngayon, mga bagong nag-ani. So kumbaga ang supply natin aabot siya ng hanggang February. Pero ang susunod nating anihan, yung peak ng harvest season ay mga March pa, no? Kaya kailangan pumasok yung mga imported na bigas para madagdagan yung supply natin para umabot tayo ng March, April, ano? Ang supply-wise, medyo okay pa naman tayo pero panipis ng panipis habang paparating tayo sa harvest season. Opo. Pero tumataas ang presyo, mataas pa rin ang presyo dahil nakikita ng mga trader na kahit sapat yung supply ngayon sa mga darating na buwan, baka medyo kokonti na lang ang maiwan. Okay. Ayun, Mr. Montemayor, usapang imported na rin lang din po tayo, no? Sabi ng USDA, inaasahan na po na mag-i-import ang Pilipinas ng 3.9 million metriko tonelada ng bigas ngayong taon. Ano pong reaksyon nyo dito, sir? Well, very possible. Actually, nangyari na yan noong 2022. Umangkat tayo ng ganyang karaming bigas, no? Noong 2022, walang El Nino eh. At ngayong taon, may El Nino tayo at yung domestic supply ng bigas natin hindi naman masyadong dumami.
So it's very possible na bumalik tayo sa ganung klaseng level, no? Pero ang big question diyan, sa taas ng presyo sa international market, meron bang mga private importers dito na magsusugal at bibili ng mahal na imported? Ibibenta kaya nila yan dito sa presyo, nakikita sila. No? So yun yung kuan. Kailangan natin umangkat ng marami, pero aangkat ba yung private sector? Yun po ang tanong. Opo. Sir, yung una pong ulat, 3.8 million metric tons lang nung Enero. Bakit po ngayon 3.9 million? Na ganun na po ba talaga kakulang yung bigas sa Pilipinas? Oo, well, in 1 year kasi, sa isang taon, ang kakulangan natin ay 20% ng ating pangangailangan. No? So, kumbaga kung we have 12 months in 1 year, yung 2.5 months, kulang natin yun. Kailangan natin angkatin yun. No? Sa wala pang El Nino. No? 2.5 months supply is about 2.5 to 3 million tons. No? Ngayon, may El Nino, baka madagdagan pa yung ating kakapusan dahil siyempre tatamaan yung mga tinanim na mga palay. No? Kaya siguro nakikita ng USDA na matindi yung epekto ng El Nino, kaya nila dinagdagan yung kanilang estimate. Apo. Sir, sa aangkatin ba na mga bigas na to, hindi naman po ba maaapektuhan yung mga magsasaka natin? Kasi syempre, nung nakaraan lang po, umaaray na sila kasi dumadagsa yung ini-import nating bigas. Parang naiitsapwera yung mga lokal na production po natin. Oo, dati yon, no? Dati, limpak-limpak yung inaangkat na bigas, tapos napakamura pa. Opo. Kaya umaangal yung mga magsasaka dahil pagpasok ng murang bigas, bumabagsak ang presyo ng kanilang palay. No? Pero ngayon, baliktad ang situation. No? Okay. Walang masyadong pumapasok na imported dahil nga mahal. At dahil mahal, pati yung palay, tumataas ang presyo. In fact, ang latest balita namin, 31 pesos per kilo na ang palay dun sa Northern Luzon. Ano? At yung mga bagong nag-aani doon, pinag-aagawan ng trader yung kanilang inaani. Kumbaga parang nag-aagawan sila dahil limited pa yung supply, ang taas ng presyo ng kuha, pero nag-aagawan ng trader. It's a sign na nakikita ng mga trader, baka papunta tayo sa sitwasyon na medyo very tight na naman yung supply. Nako, oo. Paano kaya yun, Sir Raul? Anong gagawin natin dyan? Mag-diet. Naku, sabi ko nga kanina, Sir Raul, totoo to ako sa akin. Ano talaga yung Rice is Life, sabi nga pag mga Pinoy, even kahit naman nasa ibang bansa sila talaga, no, mga nakapangasawa ng foreigner, talagang pagkain kanin, talagang kanin, rice is life talaga no? Oh, pero hindi na ba talaga yan masusolusyonan, Sir Raul? Paano ba? Ang problema natin ngayon is parang it's out of our control. Unang-una yung klima, yung pagtuyot. Ano magagawa natin kundi magdasal, ano? Yes, At oo. yung pagmahal ng presyo sa international, wala tayong control doon dahil yung mga Opo. ibang bansa, tatamaan din sila ng El Nino o nangangamba sila sa kanilang supply. Yes, oo. Hinihintay nila yung pagpapaluwas ng kanilang bigas. Wala tayong control doon. So, what can we do on our side? Magtipid. Iwasan yung pagsasayang sa mga kanin. Yan. And pagdating kasi sa pagtulong sa mga magsasaka, medyo late na naman tayo, no? Dahil sa ngayon, nakatindig na yung mga tanim na mga magsasaka. Pag nawalan ng tubig yan, kung mabuhay pa yan, medyo mahina nang aanihin dyan, no? So, na ilagay talaga yung mga water impounding at iba pa mga measures last year pa dapat paghahanda para this year. Opo. Mukhang late na naman, ano? At kung makalusot man tayo ngayong March dahil anihan na sa March, so Yes. medyo giginhawa yung sitwasyon dahil anihan. Ang magsusunod nating problema yung July, August, September na naman dahil
Oo. After March, April, magtatanim yung mga magsasaka ng May, June pagdating ng ulan. Mhm. Pag hindi dumating yung ulan, hindi sila makakapagtanim. And maghihintay tayo hanggang October, November para sa susunod na ani. Yun ang problema natin. Baka kukonti na yung supply natin by that time. Oo. Pero kailangan ho ba talaga nating kumbaga mag-brace ika nga talagang maghanda dito sa krisis sa bigas sa Raul? Yes, I would think so, no? Kung sakaling wala namang mangyaring problema, di okay lang. Yes, Pero oo. be prepare for the worst, no? Dahil tumitindi yung El Nino, Mhm. yung mga bansa na gumagawa rin silang sariling hakbang nila para masiguro yung supply nila. Opo. Kahit na meron tayong agreement sa Vietnam, Right. kung Oo. kinatapos na sila, hindi nila papansinin yung agreement na yan. Uunahin siyempre nila Siyempre. yung sariling mga tao nila, no? Priority nila. Opo. Oo. Oo. Anyway, Kaya oo. Sige, go ahead, Sir Raul. kung kakapusin tayo sa tubig, anong ginagawa natin? Nagtitipid din tayo, di ba? Mhm. Bawal natin yung mga swimming pool, mga pagdidilig na hindi naman kailangan. Ganun din siguro sa bigas. Pagbawal natin yung pagtatapon ng kanin. No? Yan. Mag-budget tayo sa sariling pamilya natin para walang masyadong nasasayang. Mhm. Maghanap tayo ng mga paraan para makatipid tayo. Oo, naku. Eto sir, last na po. Sige, may pahabol pa si Mayan na Sir. May naging pahayag po yung NIA na pagdating ng 2028, magiging rice self-sufficiency na yung Pilipinas. Ano pong reaksyon nyo dito? Posible po ba itong mangyari? Oh, well, sana umabot tayo ng 2028, ha? 2028, Oo. oo. Okay, actually, kaya naman, no? Kasi it's a question of irrigation, mainly, tubig. Dahil pag may irrigation, yung lupang minsan lang tinataniman sa isang taon, pwede mong taniman ng 2 beses. Opo, So, oo. doon pa lang napakalaki ang epekto, no? Pero meron tayong iba pang problema dyan. Mahal yung ating bigas, eh. Opo. Yung cost of production natin mataas. Kahit mag-self-sufficient tayo, bukas naman yung merkado natin sa mga imported na baka mas mura, papasok pa rin yung mas murang imported kahit na self-sufficient na tayo. At lalaban yun sa domestic rice at babagsak yung presyo rito sa local para tapatan yung presyo ng imported na mura. No? Baka malugi yung mga magsasaka at hindi natin masusustento yung self-sufficiency. Yun po ang dapat tingnan. It's not a technical problem lang na how to produce more rice, but the challenge is how to produce more rice at a competitive price. Ayun. Oo. Nako. Maraming salamat, Sir Raul, at sa mga susunod na araw ay nais pa rin namin kayong makapanayam at makakuha pa ng mga dagdag na impormasyon, particular dito sa usapin po ng bigas. Maraming salamat po muli at good morning po. Thank Ingat you. po kayo. Yan po mga kaibigan, si Ginoong Raul Montemayor. Siya po ang National Manager nitong FFFCI o Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Balik po tayo mga kaibigan sa huling bugso ng ating balitaan dito sa
Kalinisan Project mas pinaigting ng Marcos administration. Balita mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Tuloy-tuloy ang pagpapaigting ng pamahalaan sa Kalinisan Project. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing sinabi ni DILG Yusek Odilon Odi Pasaraba na ito raw ay bagong programa ng ahensya na layuning ipagpatuloy ang mga nasimula ng mga LGUs o local government units sa pagpapaganda, paglilinis at pagpapahalaga ng ating environmental rights at environmental management. Ayon kay Pasaraba, layunin din ng Kalinisan Project na tiyaking nakikilahok at nakikisa sa pamahalaan ang mga mamamayan, kabilang na raw dito yung SK o Sangguniang Kabataan, mga magulang at mga estudyante. Maliban dito, ibinida rin ng opisyal na kamakailan ay nagdao sila ng Water and Waste Management Summit na sinasabing indicator ng Seal of Good Local Governance o yung SGLG para sa performance audit ng mga lokal na pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, kuha tayo ng mga update mula sa mga lalawigan. High-value individual arestado dyan sa bahagi ng Ilocos Norte. Alamin natin ang report. Ihatid ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning. Good morning, Ma'am Judith. Nasa kote ng magkasanib na pwersa ng PIDEA Cagayan at PNP Bagao ang isang high-value individual municipal target list sa inisigawang drug bypass operation. Ayon sa ulat, nahuli ang suspect na si alias Doming, 42 years old, may asawa, residente ng sabing lugar, matapos magbenta ng isang pirasong plastic sachet na naglalaman ng hinahalang shabu sa isa sa mga operatiba na umaktong pusher buyer. Nakumpiska mula sa direktang pangalaga ng suspect ang 2 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng illegal na druga na nasa higit o mas mababa sa 1 gramo na may halagang 6,800 pesos ayon sa standard drug price nito at 1 piraso ng tunay na 1,000 na ginamit bilang bypass money. Nasa kustodya ng PIDEA Cagayan ang suspect at mga nakumpiskang gamit para sa kakulang disposisyon. Nihanda na rin ngayon ang dokumento para sa pagsampa ng kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 laban sa suspect. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para Simpilang May Tudong Lakas, DWIC, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At sa iba pang detalye ng balita, nagiging materialistic na ang mga Pilipino. Nako partner ha. Ito ang binigyang diin ng psychiatrist na si Dr. Camille Garcia kasunod ng lumabas na survey na nagsasabing mas gusto makatanggap ng mga Pinoy ng pera sa Valentine's Day. Sa pananaw ng eksperto, kadalasang binibigyang halaga ng mga nasa edad 18 pataas ang pagdiriwang sa araw ng mga puso. Okay, kung 18 years old ako, niraromanticize ko ang Valentine. Gusto ko, syempre, makatanggap ng regalo rather than money. Ngayon, kung sasabihin mong pera, bakit pera? I think, iba na siguro, parang iba, ang inaano ba nila is more on the quantity rather than the quality ng pagmamahal na gusto nilang ipakita. Syempre, pag yung ganun na yung na-evolve na sa ganun, masyado yata nagiging materialistic na ibang mga tao. Iginiit pa ni Dr. Garcia na mas importante na sa mga henerasyon ngayon ang progress at financial stability. Kailangan may progress. Merong ganon. Tama. Para mas maging stable. So siguro sa kanila, yun yung mas pumapasok sa kanilang mga isipan na yun ang importante. Dahil kasi kung ang uunahin nila, yung magugutom naman sila at saka talagang hindi rin naman nila ma-provide yung supposed to be na needs nila, parang sa kanila, mas maigi pa yata na ayusin muna nila yung mga sarili nila. Mas nagiging ganon yung utak nila eh. Yan ang tinig ni Dr. Camille Garcia sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Samantala, habol natin ang pag-uulat mula naman dyan, latest mula dyan sa Calabar Zone sa pamamagitan niya ni Kuya Arman Cambay. Kuya Arman, good morning!
Duguan at wala ng buhay na matakwan ng mga empleyado ng isang hotel sa Laguna ang isang Korean national na pinaniniwala nagpakamatay sa pamamagitan ng paglaslas ng kanyang pulso. Kinilala ang biktima na si In Kyun na 50 anyos at base sa mga ID na nakuha dito ay isang design engineer ng isang multinational company. Ayon kay Police Colonel Dwight Fonte, hepe ng Santa Rosa City Police, ang dayuhan ay mag-isang nag-check-in sa Sogo Hotel noong linggo at alas 5 kinabukasan ng umaga nang makita itong duguan at patay na sa room 324 ng nasabing hotel. Isang sharp blade ang na-recover ng mga otoridad sa loob ng comfort room ng kwartong inupahan ng biktima. Patuloy ang pakipag-ugnay ng mga otoridad sa Korean Embassy hinggil sa nasabing insidente. Arman Cambi mula Calabarzon, nagulat para sa Impila may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada At Balita! syempre, kami naman po ang inyong mga lingkod. Teka muna, happy birthday muna kay Engineer Renar Contihino. Syempre, ang ating pinakabatang audio tech. Ayan, hindi masyadong veterano yan eh. Engineer Renar Contihino. Happy birthday, Kuya Winer. At yan po ang isang oras nating balitaan dito sa Arangkada Balita. Kasama niyo po ang inyong naging tagapagbalita, Judith Estrada Larino. At sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Mayen Day Palma. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.